Natin ngayon, ito naman pong si Digong na tinaningan po ng COMELEC ng 6 na buwan sapagkat 'di ba nanalo nga siya na pagka-mayor ng Davao City. Kaya lang kandidato na siya noon nakapag October, gano'n, nakapag-file na siya ng COC ng 2024, tapos March 11 naman this year naaresto siya ng ICC at nandoon na nga nakakulong, 'di ba? At nanalo po siya. So landslide yung panalo niya, kalahating milyon mahigit yung panalo niya, halos pareho sila ng bilang ng boto ng kanyang anak. Now, ang sabi ho ng ayan yung boto niya, si Carlo Nograles, nako, nilamon, 'di ba? Pero sabi rito ng COMELEC, as per the situation in Davao, we have asked the DFA Foreign Affairs to communicate with the ICC to allow Duterte to take his oath in front of the Philippine consul. Yan. So, mukhang hindi naman po ito pinagbigyan. O mukhang malabong pagbigyan. Kasi, isipin mo na lang, pagbibigyan ng ICC na makapag-take ng oath sa harap ng Philippine consul, which is ang tama nga po dapat si Duterte yung dalhin dun 'di ba, sa Philippine Embassy kasi yung extension ng teritoryo ng Pilipinas. Pero ang tanong, makakapagsilbi ba, makakapaglingkod ba? Hindi rin, 'di ba? Ang mangyayari po doon, anak pa rin niya yung mauupo. Ngayon nga mismo automatically at 12:01 po kahapon si Baste, Matic, acting mayor. Tapos yung naging acting vice mayor po, 'di ba? Ops, next natin 'yan. Yung naging acting vice mayor po dito sa kanila yung kanyang pamangkin. Ito yung acting vice mayor. Ngayon, may taning po itong COMELEC kay Duterte. Kasi nasa nasa DILG na po itong usapin na to. Wala na to sa COMELEC. Kasi nga tapos na yung hanggang June 30 lang sila, 12 o'clock So 12:01 onwards ay DILG na. So kung di nagkakamali, DILG na yung may taning ng 6 na buwan Digong kung makakapanumpa, which is useless naman kahit makapanumpa, hindi naman makakaganap ng kanyang tungkulin. So mangyayari po dito mga kapatid ay ang vice mayor po by January 2025, automatically po magiging permanent mayor na ito pong si Baste na nasa acting capacity. Ngayon, ang tanong ng iba, paano mo naman JDB nasabi na itong anak ni Pulong, city councilor yan si pangalan nga nito, Rodrigo Duterte II. Yan. Kasi yung kanyang ang patakaran po kasi ganito. Para sa papalit na magiging vice mayor, kung sino po sa mga konsehales ng lahat ng distrito, kung sino yung pinaka nakakuha ng pinakamataas na boto, yun po ang magiging vice mayor. Okay, so ito si Duterte II, ang kanyang nakuhang boto nung nakarang eleksyon ay 192,324 bilang konsihal. Siya yung first councilor. Taga first district ng Davao City. Yung sumunod naman po, yung nasa gitna, si Attorney Diosdado Manipos, lang, 148,000 lang. Tapos yung nasa likuran na nakabarong, si Alberto Ungab. Ang nakuha lang naman yan is 153,000 mahigit. Grabe ang discarding ginawa nila, Dila Digong. Langya, talagang siniguro ho nila na hindi ho mawawala sa kanilang mga kamay ang Davao City. Na sila lang din naman talaga political clan ang yung kanilang dynasty. Yung hahawak ng Davao City. Maaring they already anticipated na baka dumating yung time, either because of
death ni Digong, o kaya naman wag naman sana, o kaya naman maaresto siya o tuluyang magtago at hindi magampanan yung kanyang trabaho, 'di ba? So yung papalit hanggang dun sa vice mayor, kadugo pa rin nila. Ito kaalyado na nga nila yung mga, kaalyado naman nila yung mga yan mga kapartido nila yan Ano ho ba ang papel ng vice mayor? Ang vice mayor po ang presiding officer ng city council. So kumbaga parang siya yung Speaker of the House o kaya naman siya yung pinaka-Senate President. Siya yung nagpe-preside sa kanilang mga sesyon ng mga konsehales. So eto ngayon, First Councilor, First District, ang acting Vice Mayor, tapos etong si uncle niya, si Baste, ang acting Mayor. Ayos. Ganda ng ganda ng diskarte. Ay nako. Okay. So iwan na nga muna natin itong ano na to.